Magandang hapon mga batchmates at classmates. Mula naman sa SESAM ang ating featured alumni ngayong hapong ito. Hindi na magpapatumpik-tumpik pa at i-welcome mo po natin si President Ramon Doctor. Hello sir! Welcome po sa Tatak UPLB. Bago tayo mag-umpisa sa ating kwentuhan, pwede niyo po bang batiin muna ang ating mga masugid na manonood? Magandang hapon po sa ating lahat na nanonood at mga kapwa ko, mga tatak UPLB, specifically yung taga SESAM. For sure, maraming nakikinig sa inyo ngayong hapon na ito. So sir, makipagkwentuhan na po kami sa inyo. Ano po ba yung nag-inspire sa inyo para kumuha ng doctorate degree in environmental science dito po sa UPLB? Bilang isang guro, kami po ay masyadong concerned sa environment. Kaya nung ako'y pumunta sa UPLB, mayroon akong training, hindi pa sa SESAM noon. Nakita ko yung naka-announce doon sa SESAM at sabi ko, ang ganda nito kasi more on sa environment. Kaya nung umuwi ako, sabi ko, mag-enroll ako doon sa School of Environmental Science and Management ng UPLB. May kasama kasi ako noon. Mga trainers kami nung isang programa sa Open University yun. Kami ay mga trainers. Ay nakita namin yun. Sabi ko, ang ganda nito. Kasi bagong programa pa yun noon ng UPLB. So talaga by faith siguro na nakita niyo yun para daw mag-aral kayo dito sa UPLB. So sir, nung time na yun, taga Palawan po ba talaga kayo? Actually, nag-migrate lang kami sa Palawan. Ako din po ay galing sa Agusan at isa din sa nag-inspire sa akin kasi doon sa pinanggalingan namin sa Agusan, actually, yung aking father noon, hindi naman kami loggers, pero part ng logging ang kanyang business. May mga trackings kami. Naghakot ng truso from the mountain to the log pan. So nakita ko kung gaano kadami dapat ang mga kahoy na kinakarga doon sa truck na yon. Sa bagay, nung time na yon ay wala pang log ban, that is late 60s and early 70s. Doon ay ang karamihan ng mga business noon ay sa logging po. At saka ano naman dati, responsible logging pa naman nung time na yun. Noon naman ay wala pa kasi dami pang kahoy noong mga 1960s eh. Wala pang log ban noon. Ngayon naman sir, could you share some highlights or memorable aspects ng inyong student life dito sa UPLB? Yung na-experience nyo, how was it? I enjoy kasi bilang taga Mindanao ako, doon ako nag-aral ng elementary at saka high school sa Mindanao. Tapos nag-college ako sa Cebu and then nag-masters ako sa Palawan. Then nag-PhD ako sa UPLB. Sabi ko, Luzon, Visayas, Mindanao ito. At nakita ko ang pagkakaiba. Ang galing talaga ng sa UPLB kasi magagaling ang mga faculty pero mababait. So ang kagandahan doon ay matulungin ang concern ng mga faculty members ng UPLB sa kanilang mga estudyante. So isa yun sa qualities na nakita ko. At lalo na sa SESAM, tagang ang treatment sa iyo ay parang pamilya. Kaya pag magbisita ako dyan sa Los Baños ay talagang magbisitahin ko talaga yung SESAM. Natutuwa akong makita ang aking mga former mentors at staff doon sa library kasi palagi ako dyan noon. Pero hindi ka nakipag-usap kasi focus sa pagbabasa. Talagang focus na focus kayo sir ha, doon sa inyong pag-aaral noon. May scholarship po kayo? Or sarili Yes, nga ninyo po yun? nung una, ang school ang nagbibigay sa akin ng scholarship, ang Palawan State University. Pero mababa lang naman yun. Pero later on, nakakuha ko ng fellowship na doon sa aking dissertation sa World Wildlife Fund USA. So nabigyan ako ng funding. Yun ang maganda sapagkat magawa ko lahat ng gagawin ko. At kahit pag-akyat ko ng bundok, may dala-dala na akong mga gadgets. May telescope, matutulog ka doon, mayroong mga tent na nabibili ko doon sa binigay na funding na World Wildlife Fund. Malaking tulong din po. May scholarship and also may grants, kumbaga, nakakatulong para magawa natin yung ating mga dissertation or yung mga thesis natin para maisakatuparan natin sila. Ngayon naman sir, paano po ba ang UPLB, most specifically ang SESAM, nakakontribute sa inyong growth and success sa inyong pong current career? Actually, nung una nga, nung nag-enroll kasi ako, ang dean pa noon ay si Dr. Ben Malayang. At fortunately, nagkita kami last week kasi meron dito sa Palawan hineld yung Environmental Science Congress na sila ni Dr. Eslava at si Dr. Espaldon. At nandito rin si Dr. Ben Malayang, which is my mentor and siya din ang that time the dean of SESAM. At that time, in-interview ako, ang aking kasing major sa Invisa ay Protected Area Management kasi siya din ang sabi na ang Palawan kailangan yung kasi marami pang protected areas. And then later on, nung sinabi ko nga na mag-minor ako kasi ang undergrad ko ay chemistry, sabi niya mas maganda siguro alam mo na social aspect kasi you are dealing with people in the mountain so you can also have the social aspect. So kinuha ko community development ang may minor. So maganda din at ang SESAM actually, ang environmental science, maganda siya kasi mayroon siyang social aspect which is very important in dealing with the environment. Kasi nakita naman natin yung human at saka nature interaction. Kung ang tao ay hindi natin matuturuan, sila din ang magsisira ng
ng ating kalikasan. Tama kayo dyan, sir. So talagang malaki din yung tulong yung mga katulad yung expert na i-inform ang ating mga future generations kung paano talaga alagaan ang ating nature. Siyempre, gift yan sa atin, so dapat nating alagaan. Ngayon naman, sir, given what you have said, would you recommend SESAM for graduate studies? Kung yun po ang inyong recommendation, what makes SESAM stand out among the rest? Actually, kasi dati nung hindi pa ako presidente, I am teaching in the College of Sciences in the BS Environmental Science. At yung mga graduates namin, sabi ko, mag-proceed kayo ng masteral or PhD sa UPLB sa SESAM. Kasi para madagdagan talaga ang inyong kaalaman tungkol sa environmental management. Siguro kung kwentahin ko, mayroon akong mga 5 na mga estudyante na naging successful na. Mga estudyante ko dati dito sa PSU na nagtapos na ng masters and PhD dyan sa UPLB SESAM. Sila din nagpasalamat mismo sa akin. Successful na sila ngayon. Yung isa nagtrabaho na sa DNR sa Maine and yung iba ay nagtuturo na rin, mga doktor na dito nagtuturo na rin ng Invisay. Ayan, dumadami, sir, yung mga pwedeng tumulong pa sa atin, no? Na-spread yung ating environmental stewardship. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Kasi in a way, medyo nararamdaman natin yung effect nung hindi natin pag-alaga sa ating nature. Para sa inyo, paano ba nag-stand out si SESAM? Kung i-compare niyo po sa iba. Actually, ako po yung naging isa sa mga creditor na we have a program sa PNE in Dark Green School at may nabisitahan na kami ng mga school at ang sabi nga ng mga estudyante nila ay mas maganda talaga sir sa SESAM, sa UPLB kasi talagang hands-on. Yun ang nakita natin kasi ako rin yun ang na-experience ko sa SESAM kasi talagang kailangan talagang pupunta ka sa field. Kaya nung ako'y nag-aaral, nung nagpunta na ako sa dissertation ko, talagang umakyat ako ng bundok at doon ko nakikita kasi yung interaction nga ng mga tao sa kalikasan. At nakita ko, lalo ng mga katutubo because even there I interact with indigenous people. At natural po na may mga indigenous knowledge pala na pwede nating i-adapt sa pag-alaga ng kalikasan. Tulad yung isa na bawal magputol ng baliti sa kanilang paniniwala kasi merong mga bad omen doon. Pero sabi ko tama rin yun kasi ang baliti malaki ang natulong kasi siya ay namumunga, nagkaroon ng fruits all year round. So nakatulong siya doon sa pagbigay ng pagkain ng mga ibon kasi yung ibang prutas naman ay mayroong season, di ba? Ang baliti ay walang season. So maganda, malaking tulong yung kanilang paniniwala na dapat huwag putulin yan kasi may mga tao dyan nakatira pero nakatulong din sa kalikasan. Ganon din, yung natutunan ko nga sa kanila, yung sabi nila, yung pati yung hayop huwag dapat patayin kasi yung kanilang mga kamag-anak na namatay na nandoon, lumipat yung espiritu doon sa baboy mo. So nakatulong din sa pag-preserve ng ating mga wildlife. Oo nga naman, sir. Talagang, in fairness, nagtutugma naman yung mga paniniwala and also yung pinaka-scientific basis nun. Meron talagang reason kung bakit nangyayari yun. Yun ang kagandahan, yung tanong mo kanina kung paano nag-stand out SESAM specifically. Yes, Kasi sir. nga, hands-on talaga. Kung ang study mo ay doon sa bundok, yung isang study ko noon ay tungkol sa talking mina, so I stay there, doon ako natutulog kasi hindi mo na makita pag tanghali na eh. So dapat mga alas 5 nandito kasi di ba yung mga ibon ay alas 5 doon pa sila naghanap ng pagkain. So pag naghanap sila ng pagkain, makita mo sila mga 5 in the morning. Kasi kung mga alas 10 na, wala na. Nagtatago na yun sila. Yun Saka ang mula kagandahan. grassroots talaga, sir, no? Yung pinupuntahan niyo para mas maintindihan niyo sila. Tapos, tama rin nga po yung tinuro sa inyo na talagang dapat may social aspect kasi ito, mga indigenous people, meron silang mga paniniwala na nakakatulong din po sa inyo na mas maintindihan kung bakit kailangan natin i-preserve yung ating nature. Sir, may I ask po, meron po ba kayong very memorable na field work na hindi niyo talaga makakalimutan nung nag-aaral kayo? Meron po ba? Yeah, actually marami. Minsan ay nandudulas ako. Nahinayang naman ako doon sa camera kasi dati mahal pa ang camera, wala pang cellphone noon eh. Yung bagong bili ko ng camera nga. Nung nadulas ako, para lang hindi masira yung camera, talagang niyakap ko ng gusto kahit magasgasan. Kasi nandoon yung aking Photos. documentations. Pinicturan ko pa yung mga katutubo na umakyat sa kahoy, paano nila hinuhuli yung ibon. I enjoy and after that time, palagi na akong pumupunta sa bundok. Maganda, mag-enjoy ako at makatulong tayo sa mga tao doon sa kabundukan. Naisip ko lang din po noon ay ang mga camera yung mabibigat. So I can imagine yung pag-akyat niyo ng bundok at yung pagprotekta niyo talaga sa camera para lang hindi Oo. siya masira. Kasi sayang yung Yung nga sabi ko, yung mga ginaganon ko, document. tapos nung na-slide na ako na gano'n, pababa, so kahit na gasgas na itong aking, basta wag lang masira yung camera. Kasi sayang yung aking mga documents doon. At mahal pa naman ang camera, sabi ko. At saka yung mga document na hindi na Opo. mabalik. Yan. Yeah. Actually, yung aking advisor, noon that time, si Dr. Pacardo, ay nakasama rin one time doon. Pero hindi na kami makyat. Doon lang sa foot of the mountain para makita niya talaga yung sitwasyon. Sir, sorry, isang lugar nga po ito. Sa Mount Mantalingan
Kalingahan, the mountain in between the 4 municipalities of southern part of Palawan. Ang daming pwedeng labasan, sir, kung nasa gitna siya ng 4 municipalities. Tama po? Kaso lang, dapat may dala kang guide kasi baka mamaya mawala ka, wala kang matawag na pulis. Wala mo pagtanungan doon. Oo nga po, sir. Kayo naman, sir, in your own opinion po, ano po ba yung mga trait ng isang tatak UPLB? Sabi ko nga, pag may nag-apply, hindi naman ako biased, pero pag sabi kong UPLB graduate yan, magaling yan sa research. Kasi talagang bawat subject noon ay may kasamang research. At yun ang nakita ko kasi nagagamit din na yan sa pagdating ng kayo ay nag-graduate na at magturo na, mas maganda ang background natin sa research. Yun ang tatak UPLB. Talagang magaling hands-on and research extension. Ayan, sige sir. So, bigyan ko po kayo ng pagkakataon, sir. Baka gusto yung batiin yung mga naging teachers niyo po sa SESAM or mga friends or colleagues na hindi niyo makakalimutan sa SESAM Hi segment. sa aking mga mentors. Nakita kami last week sila ni Dr. Espaldon dito, si Dr. Ben Malayang. Ang aking advisor, batiin ko rin si Dr. Ike Pacardo at si Dr. Nards Floresi. Nalungkot lang ako kasi ang isa sa aking mentor din ay sa kamilang buhay, si Dr. Breunes. Kasama siya sa aking panel. And of course, ang mga very supportive dyan, sila ni Ma'am Banji, si Ma'am Lloyds dati. Of course, si Paul. Siya yung nag-ano pa sa akin nung maghanap ako ng camera. Marami pa dyan. Ang iba ay si Dr. Alcantara. Yun ay dating mga mentor ko. Si Dr. Eslava later on. Then, of course, si mga friends na natin. Si Din Angkog ay nagpangabutan kami dyan. Pero estudyante pa siya ng time na yun. Maraming salamat, sir. And I hope na nakikinig ang ating mga mentors para makita na nila ng isang tatak UPLB ang kanilang advice. Ngayon naman, sir, syempre, ito na yung part na favorite namin dito sa aming segment. Yung tatak shoutout. President Dokto, pwede po ba namin marinig ang inyong tatak UPLB shoutout? Ako si Ramon Docto, certified tatak UPLB.